nakabalik ako sa pangatlong bahay ko kasi usually may bahay ako sa Bulacan, sa Baguio, pero this is my third home na lagi kong iniisip sa sarili ko na ano ba yung purpose ko dito sa earth, like especially for spiritual being, kasi yun yung missing sa akin eh. Nag-explore ako ng mga kung saan ako nababagay. Pero dito, iba yung feeling na, dito holistic kasi siya eh. Yung tipong, kumbaga complete siya, like may yoga, nandito yung camping, nandito yung gusto kong gawin. Nag-bike kami from the start to here. Kumbaga parang dito ko nakita yung sarili ko din na, oh gosh, ito pala, baka ito na yung hinahanap ko. As a second timer na uma-attend sa ganitong event, it feels like home din. Kahit yung event nila is twice a year. Tama ba? Twice a year kayo? O twice a year, ganon. So I'm happy na meron ulit siya, and this time sobrang dami natin today, and iba-ibang klaseng character yung mga nakikita ko, and at the same time marami akong nakita bagong makakasama sa bike ride. Yung iba nakauwi na, pero it's okay. And then yung mga nakaka-overwhelm din yung smile and yung positive energy despite of alam naman natin na marami tayong challenges sa buhay. And pag pumunta tayo dito, it feels like nag-renew tayo ng vows. Wow, nag-renew ng vows. Parang nag-renew tayo. Thank our Supreme Being for, of course, using you, all of you, in making this event possible. Sobrang sarap. You've been a tool to encourage me to join in this sobrang life-changing event. Saya. Although I'm already practicing yoga on my own meditation, pero syempre iba pa rin collectively if we're doing this. Well, sarap na pagkain. Huwag kayong magsawa na gawin to, because I'm sure there are a lot of hungry souls who are seeking in this kind of event na for sure this is something they would really want to get into. Kasi nga, for someone who is troubled, ito yung talagang perfect na remedy. Yun na nga, it's a one-on-one session with yourself, knowing how to find your true authentic self. And how will you know that? Sa mga ganitong klaseng event. And salamat sa pag-facilitate. Thank you very much for the kind words, Sir Lars. And shout out sa cook. Palakpakan naman dyan. Thank you very much po sa sarap na pagkain. Naiiyak naman ako. Joke lang. I just want to hi ulit. For probably this is the last day na natin. Sobrang, although it's very short, but it's really nurturing to encounter these kind of people na, ayun nga, kagaya na mention mo kanina na you had huge and really bright smiles, and hindi ako ganun kasanay sa ganong mga tao na talagang all throughout the day na nagstay ako, or all throughout the day ay ngiti, ang bungad, ngiti din hanggang pag-uwi. Thanks ako dun sa husband ko kasi very supportive siya. Kahit na, sabi niya lang sa akin, sige, pinunta ka lang sa anong activity kung saan ka masaya. Di, sige, sabi niya sa akin. Kaysa kung ano pa yung pagkaabalahan mo, sabi niya. Sabi niya. So, yun.
And then, yun nga, thankful ko sa mga tao na nag-alat kagaya na si Ma'am Nini. May bitbit akong, ang dami kong bitbit kahapon, sabi, nag-approach niya ako. And then, yung mga staff din. And then, isa ko pang napansin kasi yung minudo kagapon. Sabi ko, di ba sabi ko sa GC, bawal yung meat? Bakit ka ako minudo? Tapos nakita ko pala is tokwa. Tokwa yung ano niya, yung, so sabi ko, pwede ko pa palang itry to, sabi kong gano'n. So, yun nga, yung food, very overflowing yung food, talagang hindi pinapabayaan yung, para bang, kagaya kahapon, tapos lang nung merienda, sabi ko, magdi-dinner na naman. Actually, nasa low carb na ako ngayon, tsaka nagpa-fasting ako. Sabi ko, mag-cheat ba ako ng Saturday and Sunday? Kasi ako, ang daming food. So, talagang hindi talaga yung staff talaga sobrang yung hospitality nila and then hindi nila pinapabayaan. So, I'm looking forward for the next event. Kaya lagi kong tinatanong sa kanila. Tapos ayun, gusto ko lang din pong magpasalamat kasi I get to meet beautiful people with beautiful hearts. Tapos yung parang yun yung inaabang-abangan ko kung napupunta ako dito. Kasi nung last time, di ba, tayo nun. So, I met them. Tapos magagawa na ulit ng event. So, another, na naman ulit tayo. May mga other members na naman tayo. Tapos, yung mga beautiful peoples din sila. Tapos, we get to talk to them. We get to know their stories. Ganyan. Fighting over a pen. This fighting is really insane. It causes so much pain. Kapayapaan. Ooh, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Haribo, Haribo, Haribo. May gandang pagmasdan, may gandang kalikasan, may ganda, may ganda. May ganda. Atigin sa lahat ay ang kaligayahan. Hindi naman talaga masaya. Hindi ka mapayapa. Kitang-kita sa iyong mga mata, lungkot sa likod ng iyong mga ngiting nag-aakala. Nakaranas na tunay na ligaya. Whoa, hindi naman talaga masaya. Hindi ka mapayapa. Kitang-kita sa iyong mga mata, lungkot sa likod ng iyong mga ngiting nag-aakala. Haribo ni Tiger, ni Tiger, Haribo. Your turn. Haribo ni Tiger, ni Tiger, Haribo. Haribo ni Tiger, ni Tiger, Haribo. Haribo ni Tiger.
Ako, iiyak ako. Ano dyan? Hindi, pero una, thank you po sa lahat. Kasi, gaya po ng mga ng sinabi din nila, hindi ko in-expect na yung mga strangers, ganito ka-init yung pwedeng maging treatment sa kapwa strangers. Yeah. Sa bagay, may point. Hindi, pero yun po, same po kay tita, lately po kasi parang siguro sa dala na rin ng social media and yung gulo ng mundo, super yung sanity and yung mental natin is super stress talaga to the point na yung personality ko hindi ko maisip na ma-feel ko to, mararamdaman ko to kasi jolly ako, positive aura and all. And then parang nagkaroon ako ng something na hindi ko in-expect na hindi ko rin alam i-handle. So, I was searching po sa internet kung ano yung parang meditations, ano yung pwede kong mga any activities na pwede ako mag-participate. Tapos parang anywhere. Kaya po, like from Laguna, napadpad kami ng Bulacan. And, ganun, gusto rin naman nagka-travel. Or ako, ito init. Madalas po sinasama ko to and on the go naman lagi siya. Na-appreciate ko yun. Tapos, yun nga, like yung mga na-mention nung iba, yung parang pag yung energy very light, so gustong-gusto ko siya, nafe-feel ko na very kind yung environment. So, yun, I think very nurturing talaga yung ganito. I think need natin yung mga ganito, especially like everyday sa work, di ba, stress tayo. So, ito talaga parang dedicated time just for ourselves. Yun. Pero yung pinakamalaking parang, na-appreciate ko dito yung ang dami ko nakilala mga tao na parang same ginagawa na gano'n. Kasi usually ako mag-isa lang mga friends ko parang, hindi naman, karamihan naman tao hindi naman nag-meditate, gano'n. So parang ngayon, parang pag kumakain, ganyan, nakausap ko, tapos ang dami ko natututunan like sa diet or parang in general, I think how to take care of ourselves, how to love ourselves better. Just yung mga everyday activities, how other people live, how other people yung perspective nila sa life, sobrang and sobrang babaunin ko yon even after this event. Kasi, yun nga, ang dami yung bagong friends, so add sa Facebook, and after nyan, for sure, mas parang malaki yung magiging impact nun sa lifestyle ko kasi yun nga, may mga invite na, nasali ka sa yoga next time, ganyan. So yun, sobrang happy ako na ang dami ko nakilala dito, yun. And hopefully yun, sana attend din ako sa mga future events. Yun lang. Sobrang thank you so much. Nag-renew tayo as a person dahil complete dito like we have the yoga, we have the food na binigay natin, we have the people surrounding us na tumutulong sa atin from day 1 to day till now. So, I'm thankful na naging part ako ng community and uma-attend dito. So, yung takeaways ko dito is number 1, yung pagiging Lotus. I remember yesterday na tayo yung Lotus. I believe na lahat tayo na umattend dito is magiging tayo, model tayo ng society despite of kahit isang beses pa lang tayo naka-attend dito dahil we give positive energy to the community. Kahit hindi mo sabihin sa kanila, mag-feel nila yung energy. There's something with you. Ganun din yung nangyari sa akin last year na hindi naman ako umaattend ng mga yoga and stuff. Pero nung lumabas ako from this event, there is something with me na na-realize ko na dahil yun sa yoga and yun sa mga food na itinake namin. Then, pangalawa is yung self-reflection since yun nga, na-mention ko nga na marami tayong challenges sa buhay. Ako din, marami din akong challenges sa buhay. And I really want to, gusto ko siyang ma-cope up. Pero because of the yoga, nakatulong sa akin yun ng gusto. Pangatlo,
Oh my God. Ay, okay. Yung community, of course. Kasi alam ko same faces yung mga nakita from last year. Pero may bago-bagong mukha. And that's really good signs na, okay, marami na i-influence talaga tong Timeless Diwa. Regardless of kahit konting, kahit ilang piraso yun, it's okay. As long as they, you know, napapasa nila yun sa other people in community. So, yun. And thank you so much sa Timeless Diwa and sa mga bago kong na-meet right now. Hindi man lang ako madaldal ngayong event, but then asahan nyo na you'll attend for the next event. It will be on June, tapos yung niluluto for Baguio. So can we give hands for Timeless Diwa for their effort? And thank you so much. Yun. Spiritual being tayo ay eternal. Itong material, patay yan. Eternal tayo. Spiritual being tayo, eternal tayo. Okay? Pangalawa, punong-puno tayo ng wisdom. Yung karunungan sa buhay, karunungan sa ating existence, karunungan sa pagkatao natin. Okay? Pangatlo, punong-puno rin tayo ng kaligayahan saka yung inner peace. Baga, karga natin yung mga magagandang katangian na to. Hindi ito kailanman mawawala sa atin. Just like, pag sinabing apoy, laging mainit. Diba? Pag sinabing tubig, laging basa. So, pag sinabing spirit soul, eternal, full of wisdom, full of bliss or happiness. Okay? So, magaganda yung katangian natin. Puno tayo ng bliss kasi puno tayo ng pag-ibig. Ang dahil lang kaya tayo blissful ay dahil mapagmahal tayo nila lang. Mababait tayo. Caring. Okay? So, ang sitwasyon natin ngayon, natatabunan tayo ng matinding impluensya ng material. Right? So, yung material contaminations, yun yung nagiging obstacles, hadlang, para ma-experience natin yung pagiging sino tayo talaga. Okay? So, para ma-experience natin yung magaganda nating qualities, ang kailangan lang ay mawala yung contamination, ma-purify tayo sa mga contamination. At unti-unti, ma-experience natin yung magaganda nating spiritual na katangian. At yung process ng yoga sound meditation o yoga music meditation or mantra meditation, yun yung rekomendadong process para ma-purify tayo at mag-manifest yung natural nating ako, o natural mong ikaw.